kanilang mga tahanan and with us in praise and worship and in listening and kukonsult natin ngayon yung Word of God. So bago doon, can I request the worship team not to sing but to exit muna. Kasi yung word ko will be part of the exhortation. Ganun kahaba yung exhortation. No? So mamaya ko na lang i-request. Thank you very much. Palakpakan po natin ang worship team. On the way, naririnig ko na ang kanilang awitin na Pilipino sapagkat ngayon po ay buwan ng wika, buwan ng Agosto, ang huling buwan bago natin muling i-celebrate ang Pasko. Although Pasko naman sa ating lahat. Ngayon po, mamaya na tayo mag-exhortation because I'd like to go directly dun sa ating topic, which is church ministry. At ang ating series is not only on Sundays. Yung ministry, hindi ito bago sa atin, di ba? Sabi ko nga, parang magre-review lang ako eh. Magre-review ako at kahit isang buong araw nating pag-usapan ng ministry, hindi tayo matatapos. Kaya brace yourself. May lunch ba, Pastor? May merienda? So hanggang mamaya tayong 3:00. Hindi. Alam ko naman pong meron kayo mga kanya-kanyang gawain at para sa pamilya. So hindi tayo abot ng 3:00. Mga 2:30 lang. So yan. Okay, so magsimula po tayo most common types of church ministry. Ano-ano ba yung most common types of church ministry na iniisip natin? Pag ganyan, naiisip agad natin alin? Yan. Worship, outreach, ano pa yung teaching na that also involves education and training, yung guest services na nakita ko sa text, pero that is our SAL-M or the Salt and Light Ministries. And then, yung children. Ano pa ba yung mga nawawala dyan na ministry din natin na some of us are already members? Sige po. We have the intercessory ministry. Ano pa? We have the service. Di ba po? Meron tayong service. Merong media. Anong ginagawa ng media? Sila yung nag-i-initiate para mapaganda yung ating church. And of course, yung mga other related works and that. At kapatid ng media, yung ngayon na IT ministry natin. And that is the newest ministry. Kumbaga yan ang youngest ministry natin. And to top it all, mga young people lang nandyan. Di ba po? Pero, hindi kami etchapuera dyan Ate Hazel. May mga young people tayo na nagte-take na rin, di ba? Si Mami R, marunong na mag-shopping, no? Sa Lazada. Hindi ko lang alam. Lazada, Facebook, hindi ko lang alam kung ilang beses na siya nalugi sa Facebook. No? Pero marunong na siyang nang ganon. So every one of us are, welcome for that ministry. Bakit ba nagkaroon ng IT ministry? Because of the demand of technology. Di ba po? So dahil ang lahat ay on-cam na, lahat ay nag-laptop na or nagko-computer na, so, kailangan sumabay ng ating church. Lalo na ako, pakiramdam ko, one of our breakthroughs, no, ang church, bago mag-lockdown, ang ating theme ng anniversary natin ay breakthrough. Na sinelebrate natin doon sa Pasita.
After that, hindi na tayo, ayun na, 2020 na. No? At ang breakthrough natin ay nagkaroon tayo ng strong IT ministry. Palapakan po natin ang Panginoon para doon. Kasi never na pumalya ang pillar sa pag-spread ng word. Di ba po? Lahat tayo ay naging witness dito. So, meron lang akong itatanong sa inyo. Kung ito ang iniisip nating ministry, pare-pareho ba tayo ng way of thinking? Ito'y ba talaga ang ministry? Meron ba sa atin ditong makakapagsabi? Kung ano ang tunay, o kasi pwedeng part lang ito ng ministry, hindi ito yung totality. Sa isip ninyo, ano ba talaga yung church ministry? Anyone? Anyone po? Ano yung church ministry? Huwag na nating i-google. Ang tagal na natin dito sa simbahan. Ano ba yung church ministry? Ito lamang ba yung member ako ng music? Member ako ng service? Magbabayanihan kami, maghuhukay kami ng parking na hindi naman pala natuloy. Kahapon, natanong ko, bakit hindi natuloy? Nasayang yung mga, yung pala malambot talaga yung lupa doon at malaki yung gagastusin natin. Ang parking natin mula dulo hanggang dulo na. Baka makarating na sa bahay nila Sister Bessie. So, walang masama doon. Sige lang po, bili kayo. Basta may parking kayo sa bahay. Dito lang tayo pwede mag-park. So, yun lang ba yung ministry sa atin? Ano po talaga ba yung ministry? Sige po, Sister Cynthia. Sige po, isigaw mo na lang. Gawain sa Panginoon. No? So, ito nga yun, tama. Tama po yun. Yun na po yung gawain sa Panginoon. At because of that, sumagot si Sister Cynthia, meron siyang chocolate. Elijah? Bigyan mo ng chocolate, Sister Cynthia. Kala niyo, walang premyo ulit, ha? So, Brother Angel, meron pa akong kulang sa'yo. Mamaya na. Tsaka kay Brother Jojo, mamaya na rin. Ayan. So, patikim pa lang yan. Yung tanong na yan. Dahil baka marami na sumagot kasi may chocolates na. Anyway, ang ini-expect ko kasing sabihin ninyo, kung ano ministry, tama, service, gawain sa Panginoon. Ano pa? Gift. Life's calling. Makakapagbigay ka ba ng serbisyo mo o service mo kung wala kang bit-bit na gift o talent? Okay? Sino dito yung mga may gifts? Yung nag-amen, konti lang yun no? Kawawa naman kayo, wala kayong gifts. No? Anyway, sige, ito yung mga most common types of child ministry. Kailangan talaga pala nating maintindihan kung ano yung ministry. So, ang next question ko, pero walang chocolate. Are there people here who do not belong in any ministry after na nag-conduct tayo ng ministry fair, meron pa tayong series ng joining ministry. Yan, parang gumawa na lahat ng steps ang ating church para maintindihan natin kung gaano kahalaga magkaroon ng ministry. Meron pa ba sa atin yung walang ministry? Walang nagtataas ng kamay. Ibig sabihin, tayong lahat ay mayroong ministry. Palakpakan po natin ng Panginoon para doon. And let us now pray for this message. Father God, we thank you, we glorify your name. Salamat, Panginoon, that we will be awakened, we will be reminded, Lord God, that church ministry is a vital, vital part of our life as a Christian. Lord, itago mo po ako, ang iyong lingkod, sa iyong likuran at hayaan mo ang mahayag lamang ay ang iyong mensahe sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa umagang ito. Itinataas ko rin po ang mga nanonood, ang mga nasa kanya-kanyang tahanan. May your Holy Spirit also, Lord God, dwell in them, guide them, and give them wisdom, O God, that
the blessings here will also be the blessings in their church. And also, we ask also, Lord God, ang aming outreach sa bayan-bayanan, may you be glorified and may your Holy Spirit dwell also, Lord God, as they hear your words. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, doon sa King James Version, kukunin na natin yung King James Version. Bakit? Kasi, di ba ito pa yung parang most original ba, Pastor Joe? Parang, yun yung early versions, no? Yan. In the King James Version, the word ministry appears 22 times. 22 times. That's ang konti, no? Kaya na-capture ko lahat ng 22 verses on that. Basahin ko lang yun, tapos na yung ating 11:00. Tapos na po. Kaya hindi ko naman babasahin lahat. No? That's your for reference. So, pero ang unang-una dyan, sa Old Testament, sabi doon, sa Numbers 4:12, and they shall take all the instruments of ministry where with they minister in the sanctuary and put them in cloth of blue and cover them with a covering of badger skin and shall put them on a bar. So this is in context na instruments of ministry. But the awareness of ministry is already there. So, basahin natin yung last. No? So, we have yung Acts. Basahin ko yung Acts. Sabing ganun doon, for he was numbered with us and have obtained part of this ministry. Sino yung has numbered with us? No? Sino po? Judas. Tama si pastor. Hindi ko alam yun pero tama si pastor. So, this is a worker of Christ who was included. Kasama na siya sa ministry. May part na siya sa ministry. Katulad natin. And then, yung Romans 12:7, sabi doon, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on the teaching. No? So, let us wait for our ministering. Meron tayong panahon para sa pagme-ministry. Let us wait on that opportunity. At isa doon sa ministry is the ministry of teaching. And the last dyan, the last verse is in Hebrew 9:21. Moreover, he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels on the ministry. Who sprinkled with blood the tabernacle and the vessels of the ministry? It is Jesus. No? Ibig sabihin nito, yung ministry, yung church ministry na na-introduce na sa atin noon pa, ay anointed, covered with blood. No? So this is one thing na very sacred. So yung word, just to FYI, yung word na minister appears 100 times, yung word na ministering appears 9 times, and some others. No? Pero yung ministry actually is a word, yan, from the Greek word diakoneo. Actually, ginugel ko kung paano i-pronounce yan eh. Cannot be found. No? So, pare-pareho na lang natin sabihin na diakoneo. No? It's a Greek. It's meaning to serve, or another word is doiuleo, meaning to serve as a slave. Dalawa ginamit. No? To serve is a general term, but to serve as slave is another term. No? To say, alam nyo naman kung paano ang serbisyo ng isang slave. No question asked. Right? Obey before you complain. Parang ganyan. So that's the nature of ministry na pwede nating i-associate noon.
At pwede rin ngayon. Later on, we'll realize that. So, Jesus provided the pattern for Christian ministry. He came not to receive service, but to give it. What is the ultimate ministry of Jesus Christ? It is to save us from the rotten world. It is to save us from the eternal fire, eternal punishment. No? Yan yung kanyang ministry, kaya siya nagpunta rito. And that's an ultimate example. Jesus provided the pattern for Christian ministry. And He came not to receive service, but to give it. Okay. So, from the 22 verses, no, i-review na lang natin sa bahay. And as I read that already, some of them, from the 22 verses, we cannot escape 4 truths. There are 4 truths in the ministry that we cannot escape based from the Bible. One is, we are all called to ministry. Sabi nyo nga, meron kayong ministry, lahat tayo meron. Okay? So we are really called to a ministry. And that will look different for each and every person. Magkakaiba tayo ng ministry. Magkaka-team yung magkakasama ng ministry. Pero magkakaiba. If you are in a relationship with Jesus Christ, you would do what Jesus did on earth. And no one is exempted. Kung gusto ninyo magpa-exempt, hingi kayo ng excuse letter. Kanino kayo hihingi ng excuse letter? Kanino pwede? Wala. Dahil hindi kayo bibigyan ng excuse letter ng Father God. Dahil sinabi na nga niya that everyone has a ministry. Number 2 na truth is in Romans 12:6-8. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So, dito pa lang na-identify mo na yung sarili mo eh. No? Maawain ka ba? Kaya mo bang mag-teach? Kaya mo bang mag-console? You know what? Yung mga taong dumanas ng mga pagsubok to the max, ang ministry nila is to counsel kasi na-experience na nila yon. Kaya every time that nakakaranas tayo ng mga pagsubok, isipin na lang natin, mapapagtagumpayan ko to. At darating ang panahon, magagamit ko to for the glory of God. So, this means that our ministries are outlets of our gifts. Na-imagine nyo na ba na tanggap lang kayo ng tanggap ng regalo, napuno na yung bahay ninyo ng lahat-lahat ng regalo na hindi ninyo na i-share. Hindi naman masamang mag-share ng mga regalo, di ba po? No? Kaya pag napuno ang bahay ninyo ng regalo, that means you do not share. Pag kayo ay maraming-marami ng iniisip o maraming-marami na kayong wisdom, nasabog yan eh. No? And minsan, it turns into something evil. No? Kasi kinikimkim mo. But when you share it, mas lalo ka pang matututo. The more you gain wisdom, the more you become wise, and the more that you can help others. So our ministries are outlets of our gifts. And number 3, ayaw? Ayan. Number 3. When God isn't speaking or giving insight into our path,
we're to remain faithful to what He has said and the last word of direction. It's always na gagabayan tayo ng Panginoon pag nakita niya yung puso natin na ready to extend our ministries. Because we are Christian, we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, then He will lead us. He is faithful to lead us. Parang there are times in the ministry kasi, di ba, parang nagiging may burnout. Yung ako na lang ba palagi? Ako na lang ba ng ako? No? Wala na ba akong makakasama sa church? Ako na lang ba? Hindi ka naman ikaw lang. Kasi andyan si Lord. Andyan si Lord to lead you. No? We just have to pray. Hindi ibig sabihin na nagsiserve tayo, it's enough. We always complement service with prayers, with association, and with our communion to God for us to be led by Him. And number 4, ang sabi doon, He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus in Philippians 1:16. So, there is no retirement in performance of our ministries. Ang sabi doon, until the day of Christ Jesus, until He comes. And the completeness of His work will be on that day. Sabi nga, pag na-rapture tayo, yun yung completeness. It's another chapter in our lives. Now, with this, okay, with all of these things, kahit na nasa ministry work ka na, you really have to prepare always. You really have to build up yourself. Paano? How can you build up yourself? First is, there are 21 ways. I-run down lang natin. Sabi ko sa inyo, kaya natin to hanggang alas 3 eh. Kung lahat magre-recite. No? First, you read widely. Read widely. Nowadays, ano ba yung mga binabasa natin? Yun, si Pastor, sabi niya, Facebook. Tama na naman si Pastor. Lagi na lang siyang tama. No? Oo, Facebook. Tapos, ang katwiran natin, natututo rin naman kami sa Facebook eh. Tama naman yun, natututo ka. Pero lahat ba ng natututuhan mo doon will glorify God? Okay? So, read widely in a way that you will be knowledgeable. No? You read widely in a way that you'll be exposed. Magbasa ka ng dyaryo para alam natin kung ano na nangyayari. Narina nga, sabing gano'n, niyayanig ang Japan. No? Ano pa nangyayari? Sa panahon ngayon, may mga hidwaan sa ating pamahalaan. Di ba? May mga politiko, nagpe-prepare na sila dun sa darating na eleksyon. Okay? Pero tumataas daw ang, yung confidence, ayon sa survey sa gobyerno natin. Tumataas daw ang economic growth rate, pero nararamdaman ba natin yon? So, we read, pero hindi naman tayo mawawalan ng pag-asa o maninindim. We just read and learn from things. Ang mga Kristiyanong nagbabasa, they are just getting the knowledge, the information, but they stick to their hope, to their ultimate hope, and that is Christ Jesus. So, then, learn to speak well and write well. The first and foremost thing na dapat objective ng pag-aaral ay yung learning to speak well and write well. Okay? Number 3, find out what you can do well. Ano ba yung pinakamagaling kang pwedeng gawin? Si Kuya Jawo, nalaman niyang ang galing-galing niyang kumanta, kaya nasa music ministry siya.
Right? Okay? Ah, si, si Ate Sally, magaling magluto. Kaya every time, pwede nating sabihin sa kanya na, Ate Sally, magluto mo kami. No? Si Kuya Celso, nandyan. Alam niyang kaya niyang i-maintain ang ating simbahan. Saan ka ba magaling? No? Okay? Ngayon, kung magaling ka sa math, pwede ka mag-tutor. Sino ba may problema sa math? Pwede kayo magpa-tutor sa akin. No? Ano ba? Kung magaling ka, kung may problema kayo sa English, andyan Sister Agnes. Diba? Marami pa tayong skills na pwedeng makita rito sa ating simbahan. And even yung PowerPoint presentation, gusto kong manghingi ng paumanhin kung meron akong hindi na conform the standard dito. Kasi hindi ako nag-attend last week. Ate Hazel, mag one-on-one na lang tayo. No? May part 2. Sige, sana maka-attend. Number 4, decide now to be flexible later. Hindi ibig sabihin na magaling ka lang kumanta, hindi ka na pwedeng paglinisin ng CR. Kung walang maglilinis di ba? Be flexible. Okay? Maging kaya natin pa rin i-exert yung iba ng ating gawain. Kasi, what keeps you on doing things na hindi na magaling ka is pride. At pride is a sin. Tama? And then, number 5, ask the Lord to put you in over your head. Anong ibig sabihin? Ask the Lord to put you in over your head. Bawal magkaroon ng hangin sa ulo. Huwag mong ipagyabang kung ano ang galing mo. Kasi kanino ba galing yan? Pero sabi doon, kailangan mo si Lord para mapigilan mo to 'Di ba? Kaya walang mayabang na Kristiyano. Amen? Lahat po ng Kristiyano ay nagsasubmit sa Panginoon na yung galing mo ay galing sa Panginoon. No? And be ready later on, nakita ko kasi si Brother Polly, yung galing ni Brother Polly, hindi na matatawaran. Kung pwede lang wag na siyang mag-retire o wag na siyang tumanda, lagi na lang siyang energetic, no, para matawag natin siya lagi. Kaya Brother Polly, mag-train ka na ng matatawag nila. Kasi ikaw pa rin tatawagin namin. And then, beware of envy. Huwag tayong mag-inggit. Nakakatuwa nga music ministry. No? Sabi nila, maganda man o hindi ang boses mo, pwede kang kumanta. Dito lang kaya sa simbahan natin yun, Pastor? Ha? Dito lang yon. Oo, kahit daw bumaba na ang presensya ng Panginoon. Di salamat. Imagine, ikaw ang nagpabana-ba ng presensya ng Panginoon. No? So, wag tayong mainggit dun sa mga magaganda kumanta kasi welcome pala tayong lahat sa music ministry. And besides that, kaya ka hindi magaling sa ibang bagay kasi gagamitin ka ng Panginoon sa ibang bagay. No? Huwag mong asamin yung bagay na hindi naman pala binigay sa'yo ng Panginoon. Kasi meron siyang mas paggagamitan sa'yo. Just be ready for it. And then learn to do a few things well and rest just okay. Ibig sabihin nito, merong mga bagay ka pang pwedeng matutuhan. No? At magpahinga ka rin. Hindi pwedeng hindi natutulog. Umiikli ang buhay ng mga hindi natutulog. Matakot na tayo doon, pati ako. Kasi halos hindi rin po ako natutulog. So, kailangan daw, binibuild up, sabi nga ni Mami Ark, sa kababasa niya ng Facebook. Binibuild up daw yung ating mga cells pag tayo natutulog. Tama naman. Diba? Tama naman yon. So, give yourself time to rest. Number 8, ito pinakagusto ko. Travel. Yay! Why do you need to travel if there are opportunities, if time comes? Hindi naman ibig sabihin na pupunta ka agad ng Singapore,
o ng punta ka muna. Sino pa hindi nakarating ng Maynila? Lahat tayo, nakarating ng Maynila. Alam niyo yung traffic doon? Alam niyo yung pollution doon? Kung hindi kayo nakarating doon, chika lang yon, marites lang yon, pero kailangan yung ma-experience. Learn to travel. No? So, ayoko na mag-elaborate sa travel kasi gusto natin itong lahat eh. No? Dahil because the best education that you can get is traveling. Nung first time na mag-travel ni Nico at ni Kiel, ang sabi nila sa amin, ganun pala, maliwanag pala ang daan sa ibang bansa. No? Doon pala sa ibang bansa, ang gabi, hindi mo nararamdaman. Kasi may ilaw lahat ng poste. Sa Pilipinas, tourist destination na, wala pa rin ilaw. Matatakot yung mga turista. Kaya yung mga nandito na kabataan, pag nasa gobyerno na kayo, pwede ba ilawan ninyo yung ating mga daan at tourist destinations? No? Kasi kaya kulang tayo sa turista, may takot eh. Dahil madilim ang gabi sa atin. And then serve the Lord now. Ang ibig sabihin, wag mo nang patagalin. No? Hindi sinasabi ni Lord na yung gift mo, i-develop mo pa yan bago mo siya gamitin. Kaya mo na yan ngayong ibigay sa Kanya. Kasi kapag hindi mo siya ginagamit ngayon, hindi siya madedevelop. Number 10, get a good education. Wala nang katwiran ngayon para hindi makapag-college kasi libre na ang college. Get it. Whatever the course is. Sa amin nga, sa TUP, nagkakahirapan na punuin yung aming dies and molds, parang tool and die sa mechanical technology. Kasi lahat halos ngayon gustong mag-computer. Gusto lahat, yung mga hindi nadudumihang trabaho, magtrabaho dun sa Makati. Alam niyo ba na mahirap magtrabaho sa Makati? Karaniwan doon, bibili ka pa ng heels, bibili ka pa ng corporate dress, no? Pero pumunta ka dun sa mga industry. Ang mga technicians, mas malalaki yung kanilang opportunity. Naka-uniform lang talaga. Naka-coverall, nadudumihan. Kasi because of the awareness, hindi nagiging aware tayo sa mga talagang industry-based na mga trabaho. Ang nakakalungkot, yung mga industry experts natin, technicians, they go abroad. Diba? At they earn well. Kaya sila yung makikita mo talaga may mga investments. So, pero kung ma-develop sana dito sa atin yung industry, at meron tayong mga talents o mga talagang nandito lang, doon siguro talaga magsisimula ang progress ng Pilipinas. Ang sabi nga sa amin, hindi natin kailangan ng lawyers. Ang lahat ng lawyers nandun sa Senado, nasa gobyerno, lumalago ba tayo? Nandun silang lahat. Sorry, wala naman si Nico tsaka si John Paul, no? Pero magtapos kayo. Para may lawyers ang pilar. Pero ang totoo niyan, ang kailangan natin are engineers, technologies, sa ngayon para tayo ay sumulong. So we educate, we get a good education. We stay involved in your local church. Ibig sabihin nito in Tagalog, huwag kang a-absent pag linggo. Yun ba yun? Ang ibig sabihin po nito, we try to be involved. Hindi yung sa ating mga kapatiran. Ang church is the people. It's not the building. It's just the component of the church, yung building. Pero the main church is the people. When you get involved sa church, you are ready to serve your church mates. You're ready to listen and to make marites. Hindi naman. No? You're ready
to listen and give encouragement. And then get some real-world experience if you can. Lahat tayo rito ay nasa labas di ba? I mean, we're involved dun sa real world. Nagtatrabaho, nag-aaral, ano pa? Pag nagtatrabaho tsaka nag-aaral, pag walang ginagawa, ano yun? Nagtatambay. Malay nyo naman kung ano, nag-online, negosyante. No, these are the real world. Okay? You get some real world experience kasi doon mo ibabalanse yung secular at yung iyong spiritual aspect. No? Hindi pwedeng maging isa lang yung mabigat sa'yo. Kailangan natin ng balanced life. And don't be too picky early on. Huwag kang maselan. Pwede na ang maselan si Ate Nori tsaka si Ate Eden. Kaya hindi sila pero yung pala ay bigay sa kanila ng Panginoon. Blessed single ang mga yan. No? So, don't be picky. Hindi doon sa mapapangasawa mo or magiging partner mo, but don't picky in the assignments na bibigay sa iyo ng Panginoon. Basta sinabi ni Lord na ganito ang gawin mo, wag kang mamili. No? Wag kang maging maselan. And then, if you ever stop learning, you're finished. Diba? Lahat tayo po ay kailangang matuto and to continue learning. Then we have the last stretch ng ating preparedness. Get out of debt if you can. Meron pang if you can No? Mahirap kasi daw to get out of debt if you can. Pero anong ibig sabihin nito? Kasi meron di ba na you are slave of your debtors? No? Ikaw daw ay slave ng debtors mo. Example, slave ka ng credit cards. Why? Kasi part of your savings or part of your income, nalalagay mo doon. And so, yung pera na yon, imbis na gamitin mo sa ganito, yun na, no? Pero pwede namang i-end yan Kaya nga sabi, get out of debt if you can. There are wag ko pang healthy debts, no? Wala namang healthy debts, but productive debts like our mortgage, yung ating mga investments. No? So these are debts na i-lift up mo pa rin sa Diyos kasi pwede namang magawa ng talagang paraan if God really knows that you deserve the blessings. And then, 16, look for mentors along the way. You are not alone. Maghanap ka ng makakausap mo, maghanap ka ng taong matatanong mo, ng reliable sa'yo, na pwede mong maging gabay sa pamumuhay. Seek training through the local church. That's why we're doing trainings here. And then 18, expect some detours along the way. Anong ibig sabihin nito? Ang mga bagay-bagay na pinlano mo ay hindi laging ganun ang mangyayari. May detours yan. May mga barricades, may mga hurdles na hindi mo agad makukuha. Pag sinabi mong 5 taon ka lang sa college, baka maging 10 yan. Pero, yun yung pero, no? Huwag kang bibigay. Tuloy ka lang. Huwag mo nang paabutin ng 12. 10 na lang. No? Okay? Be guided. No? Pag merong konting naging problema, huwag kang susuko. Kasi these are things na pwedeng pinagaganda lang ng pinagaganda ng Panginoon. Yung blessing niya sa'yo. And He knows best. No? Kaya nga kailangan nating magtiwala sa Diyos. And then, be a student, not a victim. Ang pakiramdam kasi ng mga estudyante, biktima sila ng mga teachers . No? Be a student. Why?
There are some mentors who will really torture you. Napapanood natin yan sa pelikula, si Karate Kid. Diba? Torture talaga. Yung mga trainings. Sino ang na-torture muna bago magkaroon ng 2 golds? Si Kaloy. Diba? Student muna yan. No? Ang pinagdaanan niya ay 24 years. Hindi, -7. So, 11 years. Tama ba ako? Hindi. 24 minus 7, world. 17. Sorry 17 years. Kasi sabi nga na 7 years old siya nagsimula eh. 17 years. Akala ko nga siya ay isang yulo na nagmamay-ari ng mga lupain. Hindi pala. Siya pala ay nakikilaro lang dun sa lupa, dun sa Maynila. Tinanong ko pa kay Brother Elmer, yung ba yung paraiso ng Batang Maynila na merong natapat ng Manila Zoo na mayroong isda yung entrance. Hindi nyo naabutan yon Ila. Wala nang ganun ngayon. No, na-miss ninyo. No? Yung mga ganung palaruan, nandun siya, naglalaro, nagtatatumbling. So, being a student is not being a victim. Being a student is investing on your time. Investing also with your mentors or with your teachers. See your marriage as part of your ministry. Para sa mga may asawa. Yung ating po mga partner ay partner natin sa ministry. At para naman sa mga single, yung inyong pamilya ay partner ninyo sa ministry. If still your family is not with you here right now, pray for them. Kasi naniniwala po ako dun sa sinabi ni Joshua that me and my household will serve the Lord. Dineclare ni Joshua yon. Kahit alam ko na hindi naman lahat ay sumasampalataya sa Panginoon. Kasi ino-honor ng Diyos ang pamilya. Kaya kung ikaw, pinapanalangin mo ang pamilya mo, then God will honor that. And someday, they will be with you in the ministry. And then listen more than you talk. Makinig tayo. Lalong-lalo na makinig tayo muna bago tayo magsalita. Huwag tayo makipagsabayan. Kasi baka hindi natin naririnig yung dapat nating bigyan ng response. So these are 21 things that we can do to prepare for our ministry. At kung sinasabi nyo nandun na kayo sa ministry, we still have to do these things. In the final analysis, only God can make true ministers of the gospel. So as you do your ministry, you are called ministers. Guys, alam natin mga ministers, yung mga pastor, di ba? Yung mga elders, yung mga, ang tawag doon, seniors sa church. But as long as we do our ministry, we are already called ministers. He must call us first. He must qualify us. He alone can establish the work of our hands. So, hindi po tayo nalalagay sa ating ministry kung hindi tayo pinapayagan ng Panginoon at wala tayong grasya para gawin ito. Imagine na nasa banig kayo ng karamdaman. Imagine lang, hindi yun totoo. Huwag yung i-claim yan. Imagine lang. Magagawa niyo ba yung ministry ninyo? Hindi. Pero bakit kayo nakatayo ngayon? Bakit tayo lahat dito nakatayo ngayon? At handang maglingkod sa Panginoon? Because God allows us. Because God strengthens us. Because God gives us the grace. There are no guarantees, but these 21 things can help you become the kind of person God uses to bless others in Jesus' name. Take note of the others. Yung others na yan,
Ibig sabihin, yung inyong ministry or whatever service you do is not for yourself, but for others na pinabe-bless sa inyo ni Jesus Christ. So for this suggestion, babalik ako. Pakibalik naman dun sa dati. Yan. For these 21 suggestions, binilang ko na, about 15 of them are learnings, experiences, dealings, circumstances outside the church. Di ba? Hindi nyo natututuhan yung 15 na yon dun sa loob ng simbahan. Ano-ano yung mga natutuhan nyo sa labas ng simbahan? Makisama sa ibang tao. Right? The education that you get. The patience of waiting. Sa labas na yan natututuhan. At marami pang iba. Ano ang point ko? It's not only on Sundays that you prepare for the ministry. The whole life you have outside and inside the church is a preparation for your ministry, for our ministry. Hindi ibig sabihin na nasa labas tayo ng simbahan, hindi natin na-develop yung ministry na binigay ng Panginoon. Hindi. Because God wants us to learn, He will give us all the opportunity to be strong in the gift na binigay niya sa atin. So, natutuhan na natin yan partly sa loob ng simbahan. Natutuhan natin sa labas. But what about the applications? Yung applications, sa loob lang ba ng simbahan natin pwedeng i-apply yung ating ministry? Are we doing our ministries inside the church? Yes. Siyempre dito, nahiya kang hindi tulungan yung mga or talagang willing ka na tulungan ang mga kasamahan natin dito maglinis, gumawa ng mga decorations, gumawa ng mga PowerPoints, mag-practice. Andito tayong lahat para doon. The Christian should minister by meeting people's need with love and humility on Christ's behalf. People needs. Hindi sinabing kapatiran mo lang. No? Hindi sinabing Christian lang. O hindi sinabing kapitbahay mo lang. Sabi, people's needs. Lahat ng taong ibibigay sa iyo ng Panginoon para tulungan. So you should be ministering on them. Christians are to minister to others out of their devotion to Christ and their love for others, whether the people are believers or unbelievers. Okay? Hindi po tayo yung mga samahan na tutulungan lang natin dahil kasama natin sa church o kaanib natin sa simbahan. Kasi hindi ganun ang tinuturo sa atin ng Panginoon. We are ready to be of help for believers and unbelievers. Why? Kasi gusto natin yung mga unbelievers to become believers, di ba? So, kailangan muna silang tulungan. Kung kailangan, di ba, ano ba yung mga strategy? Ano muna? Ang tawag ng Sister Sally, feeding program muna. O sports muna. Di ba? Palaro muna dyan. Paraffle muna. Yan muna yung mga strategy mo. Para kasi, ang intention mo naman is to gain their trust. To gain their friendship. And after that, ayun na. Na last week, meron akong isang very, very close sa akin. Naging teacher ko siya, pero naging parang travel buddy na rin. Namatay siya. Napabayaang pneumonia. Kaya siguro side comment lang, pag inuubo na kayo, magpatingin na kayo. Kasi inabot ng 3 weeks yun pneumonia na. Hanggang naging na-heart attack siya. So last week, nagkaroon ng necrology. Wala akong maisip na magsasalita sa harapan. Aside from the eulogies. So,
tinry kong magsalita. It's my first time, Pastor, na magsalita sa isang ganung service. Wala akong nasabi, kundi sabi ko lang, di ba uso yung pinapanalangin, kasi pag pinalangin mo, aakyat pa sa langit. Ganon, di ba? May mga ganon. Alam naman natin na God is a God of justice. Kung ano yung dito ka sa lupa, yun na yun. After your death, define na yung destination mo, whether it's hell or it's heaven. Ganon ang Diyos. Tayong lahat naniniwalang ganon ang Diyos. Wala sa kanyang conditional. Kasi meron siyang unconditional love. Ngayon, ang sinabi ko lang sa kanila ay, no amount of good works can bring you to heaven. At lahat tayo ay darating sa ganitong kalagayan, tayo'y titingnan ng Panginoon if we deserve to go in heaven. And no amounts of good works can do that except the relationship that we have with God. Then explain ko lang ng konti yung relationship. Then I ask them all to pray the prayer of acceptance. Ang sinabi ko lang, i-pray po natin to with sincerity in our hearts, and then I lead the prayer of acceptance. Ang sabi ko sa sarili ko, whether they accept it or not, it's the Holy Spirit who will work on them. Kung hindi man araw na yan, ikaw masave, narinig mo na yung seed of salvation, I believe na pag narinig mo yan ulit, yan na yun. Anong ibig ko sabihin? I took the opportunity to do that. Kahit na kinakabahan ako, hindi ko alam pa yung gagawin ko dyan. Pero the Lord really guide me. Because nandun yung aking mga kasamahan, yung tinatawag kong Bulaks group, na grupo ko talaga yon, no? Mga mahal kong mga tita, ate. Nandun yung iba ko pang kaibigan. I've done that kasi sabi ko, ito na yung opportunity para ma-lead ko sila sa isang prayer na pwedeng si Lord Jesus or ang Holy Spirit ang mag-work. I've done that because of my devotion to Christ at dahil mahal ko sila. Na gusto ko sila, someday, makilala din nila yung tunay na salvation. So, mga ganong pagkakataon yung ibibigay sa atin ng Panginoon para makapag-minister. Ministry to others should be impartial, unconditional, and always seeking to help others as Jesus would. So kung paano nag-minister ang ating Panginoong Jesus dito, siguro yun na yung ating hindi siguro, kundi yun na yung ating magiging gabay kung paano natin magagawa rin sa ibang tao. Nakasama na natin sa araw-araw nating pamumuhay. So, let us take the big picture. Ano ba talaga yung totality ng church ministry? Nandun pa rin tayo sa mga grupo natin, kung anong ginagawa natin. Pero kung hindi natin marirealize, nakuha ko yung kay Pastor last week. Ano ba yung big picture ng church? Bakit ba kinreate? O bakit ba in-establish ni Jesus Christ ang church? What is the totality? In-establish ni Jesus Christ ang church para ma-exercise natin yung ministry. Diba? Kasi hindi mo naman ma-exercise sa work mo ng agad-agad Pero it's the church who can purely lead you to the practice of your ministry. For what? For the big picture. Ano yun? Yan. No? The totality of
the church ministry is even during yung early churches was sa Book of Acts. Wherein si Paul, nag-visit siya saan? Sa Rome, sa Corinth, sa Galatia, sa Ephesus, sa Philippi, sa Thessaloniki. No? Napaka-wide nung kanyang pinuntahan. There are so many churches na na-establish niya. That's the big picture for the church to manifest in all places para magkaroon ng boses, no? Na magbibigay kung ano ang katotohanan tungkol sa salvation na ino-offer sa atin ni Jesus Christ. And I found that ministry of the church in this verse. Hindi pa po tayo nag-end. Yan pa lang. Doon sa Matthew 28:19 to 20. This is actually the big picture of our ministry. Kung maa-accomplish na to, the end na. No? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, ang ganda ng promise ng Panginoon, I am with you always to the very end of the age. In performing this or in completing this, we do not confine our ministry inside the church and not on Sundays only. Hindi lang dito natin magagawa yan. Hindi lang linggo natin makukumpleto yan. Although we cannot do it alone. Hindi ko pwedeng gawin ang lahat ng ito para yung pinagagawa ng church o ng Panginoon sa akin matapos. Hindi rin kaya ng mga pastors. We are one body. Isa po tayong katawan, but of different parts. We can complete the ministry if we do our part not only within the four corners of this church. No? We can do or we can complete the ministry within the four corners of our lives. Ano yung four corners na yon? First and foremost, our family. Our church. We have to belong to a church. Our work, whether it's our source of income or whether it's a form of study, a form of business, kailangan po yun. Dahil sabi ni Lord, hindi niya gusto ang mga tamad. We really have to stand on our feet. Kung nag-aaral ka man, nagtatrabaho ka na nun. Dahil tinutulungan ka ng maging magulang mo na tumayo sa sarili mong paa someday. And the last one is our community. If we practice our ministry in our everyday living, that's how will God be pleased. Our ministry comprises of what? Our passion. Yung gusto nating gawin. Yung masaya tayong gawin. The things we are joyful to do. Yung paglalagay ng bulaklak dito ni Sister Vicky, that's her passion. That's how she served the church. And we appreciate that. Hindi niya lang yung ginagawa every Sunday, di ba, Sister Vicky? Di ba, tatawagin ka na, nakakalimutan mo ng kumain, nandun ka pa sa halamanan mo. No? Yung love for the plants, hindi niya yung ginagawa ng Sunday lang. Pero dahil yun ang gusto niyang gawin, di ba,
Dahil yun yung gusto, yung natutuwa siyang gawin, sinishare niya yung passion na yun dito sa church. I'm sure yung mga music team natin, hindi lang sila dito kumakanta. May mga gig yung mga yan. No? And it's not wrong. But they choose kung saan sila magigig. Ginagamit nila yung kanilang talents in earning their living. Yes, because that's God-given. But one thing, pag ginamit natin yung ating talent outside or even inside the church, we think of how we can glorify God. Yun po yun. Pag nagtuturo ako, iniisip ko yun, bawal akong magalit, bawal akong magdabog. Kasi mga estudyante ko, iba yung matututunan. And I do not conform with cheating. I give minus points dun sa mga late nagsasubmit. Kasi I just really have, ganun talaga teacher. Dapat kasi sila yung maging role model, dapat ma-exercise nila kung ano yung dapat matutuhan ng estudyante. So our ministry comprise our passion, our love for others, not only for our family, our gifts and talents, our foresight of our destination beyond this life. Hindi mo kukumpletuhin yung ministry mo, hindi mo gagawin yung ministry mo kung hindi mo gustong pumunta sa langit. Di ba po? Kasi yun naman yun eh. Ba't ka ba nabuhay sa mundo? Siguro yung iba nagsisisi, sinisisi pa yung mga magulang, bakit mo ba ako pinanganak? Sana kung di na lang ako pinanganak, di wala akong problema. Mali po yun. Kung hindi ka pinanganak ng mga magulang mo, hindi mo ma-experience ang langit. We are just temporary here. No? Pinanganak ka para ma-experience mo yung talagang design ng Panginoon para sa tao. That's the paradise. Kaya nga, di ba, pag may namamatay, sinasabi, I'll see you in paradise. Totoo yun para sa mga nakakilala na sa Panginoong Jesus. And most of all, we do our ministry for our love and reverence to our God. Our ministry should be our way of life. And if that is our way of life, that becomes our identity, kung sino ka. Diba? Si Ila, anong personality ni Ila? Joyful. Bawal sumangot Ila, sabi ko, joyful Diba? Nag-worship. Yan ang way of life niya. Right? Brother Polly, anong way of life niya? Hindi yan mapakali pag walang pinupukpok o inaayos. Diba? Ako hindi rin ako mapakali pag wala akong tinuturuan. No? Sabi ko nga kay Brother Elmer, gusto niya magtanim. Sige, tatanim siya. Yung farm. Ako parang di ko pa rin masabi na magpa-farm ako kasi gusto ko pa rin mag-tutor. Kaya yung mga anak ninyo, pwede nyo akong hanapin pag nag-retire na ako. Nandun sa puso mo kung anong gusto mong gawin. At yun yung iyong identity. I'm sure si Pastor, yung sinasabi niyang pupunta siya sa Tarlac, magpapastor pa rin yan. Di ba, Pastor? Pillar in Tarlac. Papayagan ka na namin after 25 years. So yun mga kapatid, let our ministry be our identity. And our ministry, if it is our identity, then it will not only be just on Sundays. Tumayo po tayo lahat. Panginoon, maraming salamat po para sa masayang pagtuturo mo sa amin kung anong ministry namin. Lord, hindi namin kailangang i-memorize pa. Alam na namin yung aming mga ginagawa at aming gagawin as long as you are with us. We believe, Lord, na ang bawat isa po rito ay may kanya-kanyang gifts,
may kanya-kanyang talent, may kanya-kanya kang binigay na regalo, may kanya-kanya kang binigay na role. Ang bawat isa, wala pong exemption. And we know, Lord God, that you will bless us kasi po nasa puso namin na handa po kaming maglingkod. Handa po kami, Panginoong, ibigay yung oras, ibigay yung aming buhay, ibigay po, Panginoon, ang lahat din namang blessings nang gagaling sa iyo para magamit mo kami, Panginoon. So that when your word has reached every corner of this earth, Panginoon, when the gift of salvation will be pouring every part of this world, Panginoon, you will come and get us. And that's the time that we will be enjoying the fruits of your salvation. We ask God na i-flourish mo pa, palaguin mo pa, Panginoon, yung relationship namin sa iyo na every time na kami po ay napapalayo, get us back, Panginoon. Hilahin mo, Panginoon, kami. Huwag mo kami pabayag lumayo sa iyo, Lord God. For without you, we are nothing. Bless us, O God, as a member of our family. Make use of us, Lord God, sa miyembro po ng aming pamilya, sa miyembro po ng aming eskwelahan, sa miyembro po ng aming pag-aaral, sa community, Lord. Hayaan mong maging asin kami at liwanag ng iyong salita, ng iyong pagpapala. And I ask God na lahat po, Panginoon, ng aming bagong bisita na nandito, yung first-timers po namin, Lord God, we ask that they will really find you in their hearts and that they will decide to have a relationship with you, to make you their Lord and Savior, to ask you for forgiveness, for you are a good God na po-forgive mo ang bawat kasalanan, Panginoon. At ang paglilinis po ng kasalanan mo sa amin, Lord God, ay hindi mo na naaalala pa yun, nakalimutan mo na, Lord God, kaya wala pong condemnation. Hindi po kami pwedeng sisihin o idiin ang kalaban sa mga kasalanan kasi nahugasan mo na po yun ng iyong banal na dugo. At kami po, Lord God, ang aming bagong kasama, once that they decide that relationship with you, Lord, they will live, Lord God, in accordance to your will. They will have joy, they will have peace, at masusulat po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Thank you very much, Lord God, sa mga kasama namin, sa mga bago naming kaibigan. Hindi mo sila dinala dito ng hindi mo dinesisyonan. It's your decision to bring them here for them to be blessed. And we ask God na as we continue to do our ministry individually as part of the bigger ministry ng buong simbahan, ng lahat ng nananampalataya sa iyo, you will guide us, give us wisdom, provide us, Lord God, with all our needs, be it materially, Lord God, financially, be it emotionally and mentally, Lord God, be in our lives. And we ask this in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen and amen. Maraming pong salamat at magbigay na po tayo.